Hello kakabsat and gagayem. Kumusta kayo amin na imbag nga aldawyo? Ayan, so gagawa na naman tayo ng Ilocos empanada. Meron po kasing nag-chat sa akin at o-order daw po sila ng Ilocos empanada overload A. Dalawang klase po kasi yung ating overload, A at B. Yung A po ay double longganisa. Ayan, may egg, may cheese at syempre gulay. Nagkakahalaga po siya ng 95 pesos. Meron naman tayong overload B. Ang sangkap naman nito ay, ang mga sangkap nito ay double egg, double cheese, double longganisa, at extra gulay. Ayan, so sulit na sulit po talaga at worth it po talaga ang inyong ibabayad dahil napakalalaki po ng ating overload. Good for 2 kung tutuusin kakabsat. Ang lalaki, busog na busog ka talaga dito. At bukod sa, syempre, hinahanap-hanap talaga nila ang aking empanada kasi sabi nila, masarap daw talaga. Talagang satisfied po talaga. Napapa-craving satisfied daw talaga sila. Ayan, so, hindi naman po sa pagmamayabang talagang sinasabi nila na ang sarap daw po at binabalik-balikan po talaga nila. So, maikwento ko lang, no. Doon po talaga sa labasan, meron po akong pwesto doon. May food cart ako, ayan. So, tuwing hapon hanggang gabi, nagtitinda ako doon. Kaso nga lang, ang nangyari ay pinagbawalan na po kami doon kasi magkakaroon po ng road widening. So, kailangan malinis ang paligid. So, nakakalungkot dahil hindi na tayo pwedeng magtinda doon. Ngayon, ang ginawa ko para hindi naman ma-stop ang aking negosyo, dito na lang ako sa bahay. Ayan, so, yung ibang suki ko talaga ay hindi alam to. Pero kung active ka sa Facebook, makikita mo ang aking FB page. Ayan, so yung iba, doon sila umu-order. Chinachat na lang nila ako, then pipick upin na lang. At yung iba naman, nagchat sa akin, order sila ng 20 pieces, ganyan, kasi gusto nilang magtinda na rin. Ayan, so lulutuin ko, then pipick upin nila, tas magre-resell sila. Ayan, so nakakatuwa lang kakabsat. At kung gusto mo naman kabsat, matuto kung paano gumawa ng Ilocos empanada, ayan, sa mga susunod na videos, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin o lutuin ang dough. Kasi alam ko, diyan talaga sumasablay ang karamihan sa paggawa ng dough sa Ilocos empanada. 'Di ba? Kasi mahirap talaga siyang gawin, lalong-lalo na kung may kulang o sobra sa timpla o tubig na inilalagay natin sa Ilocos empanada dough. Ayan, so pa-subscribe po para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Ayan, at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa para hindi na po kayo, alam niyo yon, mag-order o magpa-deliver. At least kapag ka nag-crave kayo, magluluto na lang kayo. Napakadali na lang. So, thank you so much for watching, kakabsat.